Bunso ako sa aming anim na magkakapatid at sa aming anime, ako rin lamang ang nag-iisang lalaki. Madalit sabi, simula sa panganay hanggang sa aking sinusundan ay lahat babae. Pero sa sitwasyon ko na nag-iisang lalaki at bunso sa aming anim, hindi ko masasabing swerte at nakukuha ang lahat ng pabor na aking gustuhin. Yun ay dahil sa estado ng aming pamumuhay. Sa kabila ng trabaho ni Papa na para bang ang kanyang ipin na fill in the blank na marahil ay sanhi ng kanyang bisyo at maybe tamad mag-toothbrush noon pang buo ang kanyang ipin, madalas ding hindi mabuo ni Papa ang isang linggo para magtrabaho sa maraming kadahilanan. Una ay dahil isang pintor si Papa at walang engineer na humahawak para magbigay sa kanya ng trabaho. Kumbaga, umaasa lamang si Papa sa mag-aalok sa kanya ng trabaho at ilang kakilala na isasama siya sa trabaho. Kasama rin ang sirang ipin ni Papa na kapag nataon na mayroong trabaho at sumakit ang ipin, ay wala siyang nagagawa kundi hindi pumasok sa grabing pamamaga. Kung minsan din naman, hindi nagustuhang trabaho at ipinatigil ang nagpapagawa, which is bihira. Dahil doon, dalawa lamang sa amin na magkakapatid ang nakatapos ng high school, ako at yung sumusunod sa panganay. Nakatapos ng high school at noong magkaroon ng trabaho at inasahan ni Mama na makatulong sa amin ay maagang nag-asawa na tulad ng tatlo kong kapatid. Dahil doon ay napilitan akong magstay sa tabi ni Mama at Papa. Maaga kasing langhina si Papa, una ay sa edad. Mahigit 10 years kasi ang pagitan ni Mama at Papa, tapos si Papa noong kalakasan ay merong bisyo. Total, kami na lang naman ang nasa bahay at dahil may sarili-sarili ng pamilya ang aking mga kapatid, kahit hindi kalakihan ang aking sahod, hindi ako nahihirapan sa gastusin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Larry. 27 years old, single, bunso sa aming anim na magkakapatid at siyang kapisa ng aking mga magulang. 5 sa aking mga nakatatandang kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya. Hindi bilang bunso ang dahilan kung bakit ako ang naiwan at kapisa ng aking mga magulang. Ang una kong dahilan ay dahil wala nang kakayanang maghanap buhay si Papa dahil sa kanyang sitwasyon. Mahigit 10 taon ang tanda ni Papa kay Mama at simulat sa pool nang ako yung magkaisip ay taong bahay lamang si Mama at si Papa ang siyang umaalis ng bahay para maghanap buhay. Kaya eto ako, nagstay sa tabi ng aking mga magulang para sila ay suportahan. Sa buhay bilang mag-asawa ni Mama at Papa, si Papa lamang ang nagrabihan pagdating sa pisikal na itsura at pangangatuan. Una ay dahil sa edad at sa taon nila ng pagsasama, si Papa ang siyang nagtatrabaho, idagdag ba ang uri ng trabaho ni Papa na isang pintor na po pwedeng sumira sa kanyang kalusugan tapos meron pa siyang bisyo. Kung makikita mo ng personal ang aking mga magulang, baka isipin mong hindi sila mag-asawa. Bukod kasi sa taong bahay si Mama, ay naalagaan niya ng maayos ang kanyang sarili. Kahit 6 kaming magkakapatid at kapos kami sa kabuhayan, ay hindi nagpa-stress si Mama. Kaya naman looking fresh ang arrive ni Mama. Tapos hindi tulad ng ibang lola, si Mama hindi nag-alaga ng kanyang mga apo. Hindi naman pabaya si Mama bilang ilaw ng aming tahanan. Pero habang kami isa-isang lumalaki, ay naging masigasig si Mama ng pagtuturo sa amin na nagamit namin para hindi maging asa kay Mama lalo na sa gawain sa bahay. Noong mga panahong kompleto pa kami at ang isa sa mga pampalipas oras ni Mama ay ang kanyang halamanan sa aming bakuran. Isa ako sa mga estudyante na kahit walang baon, masipag pumasok, lalo na nang tumatak sa aking isip kung gaano kami kahirap. Doktor pa nga ang gusto kong maging sa aking paglaki, kaya lang
Talagang hindi ako pinalad na makapag-college dahil sa walang kakayanan ng aking mga magulang. At nakuha lang talaga sa sipag at tiyaga kaya nakatapos ako ng high school. Napasok kasi ang pag-asa naming inaasahan na makatutulong sa amin yung sumunod sa panganay sa aming 6 na magkakapatid. Nag-asawa matapos magkaroon ng trabaho. Yung iba naman sa aking kapatid ay mga undergraduate ng high school, mga ginanahang magtrabaho sa palengke at nung makatagpo ng lalaki na tulad nilang naghahanap buhay sa palengke, marahil ay inisip nila na kaya na nilang magsarili at ayun, sumama at nagtiwala sa mga lalaki nila sa buhay. Ayos naman, ayun, isang tuka sila ngayon at ako ang numero 1 nilang kalaban kapag nagpaplano silang manirahan sa bahay. Katulad ng aking mga katatandang kapatid, sa palengke din ako unang nagtrabaho. Boy sa isang grocery store noong makatapos ako ng high school. Ipinagpatuloy ko iyon hanggang sa nakaipon ako ng requirements para mag-apply sa factory. Malapit lang kasi kami sa Technopark kung saan ay maraming company ang pwedeng mapasukan ng trabaho. Hindi pa ako graduate ng high school nung huminto ng pagtatrabaho si Papa. Malabo na raw kasi ang kanyang mata at hindi na raw niya kayang magtrabaho. Medyo masaklap talaga ang inabot ng aking mga magulang sa ginawang balik ng aking mga kapatid na babae. Dahil yung nag-iisang kapisan namin na kahit papaano ay nag-aabot sa akin ng pera, noong huminto sa pagtatrabaho si Papa, sumama sa boyfriend at nakipag-live-in. Kaya masama talaga ang loob ko sa kanila at nangako akong hindi ko gagawin kina Mama at Papa. Okay na rin naman dahil kahit hindi kagandahan ng bahay, sarili kasama ang lupa. Kaya naman nung magkaroon ako ng trabaho at maging boy sa isang grocery store, ngayon ramdam kong mabigat ang magkaroon ng responsibilidad, kinaya ko. Dahil alam ko na meron pang mas malala ang sitwasyon kumpara sa akin. Ang nangyari kasi, kaya wala kaming kapisan, isa sa aking mga kapatid na pinili ang boyfriend kesa sa amin dahil tanan ang simula ng kanilang pakikipag-live-in. Walang basbas ng aking mga magulang at sa tuwing malalaman ko na may gustong pumisan sa amin, ako ang numero 1 nilang kalaban. Pasikip lamang sila at perwisyo sa aking mga magulang. Hindi sa pagyayabang, maganda si Mama. Kita naman sa ebidensya. 6 kaming magkakapatid sa kabila ng walang permanenteng trabaho si Papa. At mahigit 10 taon ang layo ng edad ni Papa kay Mama. Na para bang sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon si Papa para magamit ang kanyang eskwalang bilog ay hindi niya sinasayang ang tsansa na malapit din sa labing-labing ang kanilang naging pampalipas oras. Noong mga panahong si Papa ay meron pang lakas ng tuhod para kumalembang. Resulta, sa pagiging 6 naming magkakapatid na maliban sa akin ay wala namang naibalik tulong. Sa bagay, sa piniling buhay rin kasi ng aking mga kapatid, wala talagang aasahan na tulong. Simula noong magkaroon ako ng isip, pangarapin ko sa aking paglaki ang maging doktor, hanggang umabot ako ng 19 years old, ay hindi nagkajowa ang inyong bida. Kaya naman until makilala ko ang babae na itago na lang natin sa pangalang Liza, hindi pa alam ng inyong bida kung ano ang pakiramdam kapag kalembang time. Lakas loob akong nag-apply kahit high school graduate ako at 19 years old. Isa sa pinakamalaki at kilalang company sa TP. Mahirap makapasok pero sabi nga kung para sa iyo, walang dahilan para hindi ka matanggap pa. Doon na nagsimula ang aking karera bilang isang empleyado at sa unang 1 buwan ko ng pagtatrabaho, kita agad ang malayong pinagkaiba ng sahod sa dati kong pinagkakitaan. Dahil wala naman akong utang bago dumating ang una kong sahod, kahit mayroong pondo, buo kong nakuha ang aking sahod at maluluha pa si Mama at naikumpara pa ang dating kinikita ni Papa, ang malaking diferensya ng aking sahod. Nasabi ko naman ay natural lang yun dahil hindi naman kami magkapareho ng Papa ng trabaho.
Sa buong buhay daw kasi ni Mama, mabibilang sa daliri kung ilang ulit lamang siyang nakatanggap ng ganong halaga ng pera. Nataon pati na night shift ako noon, tapos fix sa aking area ang 3 hours na overtime. Pagkatapos ng 6 na buwan na regular ako sa trabaho, dahilan upang mas gumanda pa ang aking hinaharap, na siya namang pagsuko ni Papa sa kanyang buhay. Nang panahon na ito ay mag-on na kami ni Liza. Pero gaya nga ng sabi ko, untouched pa ang inyong bida until isuko ni GF ang Bataan noong magkaroon kami ng company outing. Noong sumakabilang buhay si Papa, dahil nag-iisa lagi si Mama sa bahay kapag ako'y nasa trabaho, naisipan kong maliban sa kanyang walang kamatayang halamanan, ay bigyan si Mama ng mapagpapalipasin ng oras. Kaya ipinagpagawa ko siya ng tindahan noong matanggap ko ang Christmas bonus at 13-month pay ko. Sa unang 2 taon, maliban sa isang tindahan ay naipaayos ko ang aming bahay. At sa pagkaraan pa ng ilang taon, naalam ko sa aking sarili na kapwa stable na kami ni Liza sa trabaho, nagdesisyon kaming magpakasala. Kaya ako, si Mrs. at si Mama ang magkakasama sa bahay. Nagbabago ang tao sa bawat pagsikat ng araw. Sa pagkawala ni Papa, ay natutunan kong patawarin ng mga kapatid kong nang iwan sa amin sa oras ng pangangailangan. Dahil ako ang meron, natutunan ko ang tumulong, yun nga lang ay hindi sa lahat ng oras. Hindi para pagdamutan sila, kundi para ipaalala sa kanila at ipaintindi na hindi sa lahat ng oras ay meron tayong malalapitan. At ang pagpapamilya ay hindi tulad ng isang laro na anumang oras ay pwede tayong umayaw sa maisipan mong gustuhin.